sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Kaya na bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 10 sa buwan ng Pebrero taon 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. House Speaker Martin Romualdez at ilang pang House leaders inihabla sa Ombudsman dahil sa 2025 budget. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipamahagi na sa opisina ng mga senador. Siyam na pong araw na campaign period para sa senatorial balls at party list at local election. Umpisa na bukas kung ang Congressman Tulfo at Senator Bongo. Nag-number 1 at number 2 naman sa latest survey ng Pulse Asia. Congressman Lee umatras bilang senatorial candidate. Law Department Head ng COMELEC itinalaga bilang bagong commissioner ng poll body. Murang bigas mula sa NFA aarangkada na sa susunod na linggo. Paglilikas ng mas maraming Pinoy sa Lebanon, pinag-ahanda na ng pamahalaan. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, hinablahan sa Ombudsman si House Speaker Martin Romualdez at ilan pang leader ng Kamara dahil sa di umano'y insertions sa 2025 national budget. Ang reklamo ay iniharap ni dating Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Laban din kina Majority Leader Manuel Dalipe, dating House Committee on Appropriations Chairman Saldico at Congresswoman Stella Kimbo. Kasong falsification of legislative documents at graft ang iniharap laban sa mga naturang mambabatas. Noong nakalipas na buwan ay nagpetisyon sa Korte Suprema sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao Congressman Isidro Ungab upang ipawalang bisa naman ang 2025 national budget. Ito ay matapos umanong matuklasan ng kahina-hinalang blank items sa pambansang pondo na maaari umanong pagmulan ng katiwalian. Samantala na ipamahagi na sa mga senador ang articles of impeachment na iniharap laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, kasama na rito ang mga ebidensyang inihain ng Kamara bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Kaugnay nito hinikayat ni Escudero ang mga senador na pag-aralang mabuti ang mga ebidensya maging ang rules of procedure na gagamitin sa paglilitis. Bukod dito, maaari na ring makita ng publiko ang mga dokumento sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Senado. Samantala, naghahanda na ang House Prosecution Team ng mga potential na titistigo laban kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Inihayag ito ni Manila Congressman Joel Chua at sinabi rin ang detalye ng preparasyon ng 11-person prosecution panel sa paglilitis. Bukod sa mga posibleng tumestigo, sinusuri din ng Congressman prosecutors ang ebidensya. Sinisiguro na may karagdagang mga dokumento at susuporta rito ang financial agencies para sa karagdagang mga investigasyon. Naniniwala si Chua na siya ring chairman ng House Committee on Good Government and Accountability na malakas naman ang ebidensya para mahatulan ng Vice Presidente. Aarangkada naman na bukas ang kampanya para sa mga tumatakbong senador at party list. Kasama nito, ilulunsad na rin bukas February 11 ang Operation Baklas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa ilalim nito ay aktibong mag-iikot ang mga tauhan ng local COMELEC offices upang tanggalin ang mga campaign materials na hindi susunod sa limitasyon ng sukat. Aalisin din ng COMELEC ang mga campaign poster na nakapaskil sa mga hindi otorisadong lugar.
Tiniyak naman ng NCRPO ang seguridad sa pagkarangkada ng kampanya ng mga senador at party list bukas. Ayon kay NCRPO Chief General Antonio Aberin, tututukan nila ang lahat ng campaign activities ng mga national candidate. Magbibigay din naman sila ng area security alinsunod sa koordinasyon ng COMELEC. Mula nang magsimula ang election period, meron ng 2,300 PNP personnel na nakadeploy kada araw sa mga COMELEC checkpoint sa buong Metro Manila. Umatras sa senatorial race si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Ginawa ng kinatawan ng desisyon sa bisperas ng 90 days na campaign period para sa halalan sa darating na Mayo. Ayon kay Lee, napatunayan niya na hindi sapat ang kanyang makinarya para maglungsad ng epektibong campaign strategy. Sinabi ng mambabatas na kanyang tututukan na lamang ang re-election bid ng kanilang party list. Samantala, asahan na sa susunod na linggo ang rollout ng bigas mula sa National Food Authority kasunod ng naunang deklarasyon ng food security emergency sa bigas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr. na tinatapos lamang ngayon ang mga kinakailangan dokumento sa pagitan ng NFA Food Terminal Incorporated at mga dokumento mula naman sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Chula Aurel, higit 50 LGUs na ang nagpahayag ng interes para rito kasamang San Juan, Botas at Iloilo. Pakinggan natin sa Secretary Laurel. But there's lumalabas kasi sa procedure, may documentation na kailangan gawin, ano? So hopefully matapos lahat ng documentations between FTI, NFA to FTI, FTI to LGU, and by next week maro-roll out na hopefully. May bagong commissioner ang Commission on Elections o COMELEC. Siya ay si Attorney Maria Norina Tangaro Kasingal. Mismong si COMELEC Chairman George Garcia ang nag-anunsyo sa interim appointment ni Tangaro Kasingal. Ang bagong COMELEC commissioner ay naglingkod bilang chief ng legal department ng poll body. Kanyang pinalitan si Commissioner Socorro Inting na nagretiro matapos ang 7 taon na termino sa COMELEC. Samantala, tumatanaw ng utang na loob si Senator Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagpapalibing nito sa libingan ng mga bayani sa kanyang ama na si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sa Bakit Ikaw, the DCRH interview for 2025 elections, sinabi ni Senator Amy na maliban sa pagpapalibing sa kanilang ama ay malaki rin ang ambag ng mga Duterte sa pagkapanalo niyang senador noong 2019 at pagkapanalo ni Pangulong Marcos noong 2022. Sabi pa ng presidential sister, tinatanaw niya itong utang na loob kahit tila nakalimutan naman ng iba dahil sa political ambition. Pakinggan natin si Senator Amy. Kailangan intindihin sa kabila na kapatid ko nga si Presidente Bongbong, ading ko, ang problema naman, talagang tinatanaw ko ng utang na loob kay PRRD, kay Presidente Duterte dahil siya naglibing ng tatay ko. Isipin nyo, 4 na presidente ang dumaan. Walang gustong maglibing sa tatay ko, maski yung sarili niyang pinsan. Pagkatapos noon, alam naman ninyo, kinampanya kami ng todo noong 2019, naging senador ako. Tapos si BP Sara nag-tandem kay Bongbong at ang laki ng ambag niya sa pagpapanalo nila noong 2022. At yung pontinig ni Senator Amy Marcos. Samantala, ipinatitigil ng mga grupo ng magsasaka sa gobyerno ang pag-aangkat ng 4,000 na metrikong tonelada ng sibuyas ngayong nagsimula na ang anihan. Ayon sa kilusang mambubukid o magbubukid ng Pilipinas, muling pinatunayan ng Department of Agriculture ang kawalan nitong malasakit sa mga magsasaka at pagpabor sa malalaking negosyante at importers. Binigyan din ni KMP Chairperson Danilo Ramos na sa halip na patatagin ang presyuhan ay lalo lamang nitong pinalalala ang krisis sa agrikultura ngayon. Malianya ang DA sa pagsasabing kailangan mag-angkat upang maiwasan ang kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo sa lokal na pamilihan. Paliwanag ni Ramos, batay sa datos ng Bureau of Plant Industry ay mayroon pang 8,500 metric tons ng pulang sibuyas at 1,628 metric tons ng puting sibuyas noong kalagitnaan ng Enero ng 2025.
Samantalang umabot naman anya sa 264,323 metric tons ang produksyon noong nakalipas na taon na pinakamataas mula 2019. Patunay anya na hindi supply ang problema kundi manipulasyon ng kartel at kakulangan ng interbensyon mula sa nasyonal na pamahalaan. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Abiso sa mga motorista. Asahan ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa 11 ng Pebrero. Ay katiting nga ito, partner. Isipin mo naman 10 sentimo sa diesel at gasolina. Wow. Habang 30 sentimo sa rollback sa kada litro ng kerosene. Parang di maramdaman na. Ano ba naman itong Ano mga to, para masabing may rollback lang. 10 centavos, ha? Baka po kayo nagkakangriringgan, hindi 10 pesos. 10 centavos. 10 centavos ang rollback bukas sa gasolina at diesel. Lungkot. Samantala, huwag puro paandar. Ito ang banat ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture dahil sa mataas pa rin na presyo ng bigas sa bansa sa kabila ng pagbaba sa taripa ng imported na bigas. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview for 2025 elections, sinabi ng senadora na mahirap ang trabaho ng DA pero hindi importasyon ang sagot sa problema sa agrikultura kundi ang magsasakang Pilipino. Para kay Senator Amy, dapat na pagtuunan ng pansin at tulungan ang mga lokal na magsasaka, lalo na ang mga pangangailangan sa pagtatanim katulad ng investment sa irigasyon. Narito po muli si Senator Amy Marcos. So, wag naman puro paandar, nahihilo na kami. Unang-una yung taripa nag-umpisa yan sa 50%, binagsak sa 35. Mas lalong tumaas yung 38 pesos na rice, naging 42 pesos. So obviously, ang nangyari, pinagsasamantalahan na tayo ng mga pinagkukunan natin. Hindi importasyon ang sagot sa agrikultura. Ang magsasakang Pilipino pa rin ang solusyon para sa agrikultura. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumahin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado.